Good morning po sa lahat. Unang-una, magpapakilala muna ako, no? Kasi galing din kami doon sa DH soon nung, when was that? Tuesday. Ako po si Ray Prado. Okay? Nagpasa po kami, okay, before everything else, nagpasa po kami sa DH soon ng isang referendum at saka ng isang GMM which is in accordance with the RA 9904, yung sinasabi ni Sir Owen Reginal na Magna Carta for Homeowners Association. And in compliance also with his IRR 2024. Okay? And it was voted upon by 274 residents of the association. Okay? 274 residents. Nung magkaroon ng GMM po, 138 ang nag-appoint. Ngayon, bakit nagkaroon ng GMM? Nandoon po sa IRR. Natuloy mo ba? Isang asosasyon na walang eleksyon, Section 95, sinasabi ni Sir Reginal. Wala na pong mandato ang mga board of directors. Okay, wala na pong mandato na manungkulan dito sa atin. So, ang sabi ko niya, according to their IRR, sila ang pwedeng magdalaga ng interim board of directors. Acknowledge po yun, acknowledge. Ngayon, nagsubmit na kami kasi sasabihin nila illegal yung ginawa namin. Dahil nagsubmit kami sa kanila ng interim board of directors na ipinalaga ng community. Ang sinasabi ko po kasi RA 9904 at saka IRR 2024, hindi po nagkaroon yon ng resolution galing sa kanila. Acknowledge po ba yun, sir, na walang resolution kayong ginawa? Yung sa isinabmit namin sa inyo na referendum at saka GMM. Wala po kaming nakitang resolution eh. In fact, requirement po ng due process of law na nagsubmit kami sa inyo, dapat po, binigyan nyo kami ng response. Dapat nagkaroon ng adjudication. Dapat nagkaroon ng oral argument dun sa isinagmit namin sa inyo. Ngayon po, andito kayo. Sinasabi nyo na you are the body that must appoint the interim board of directors. Pero let me remind you that according to the law, you can only do that when there is a dissolution ng board of directors. That is petitioned by 2/3 of the majority resident and homeowners ng Golden Gate. Nowhere in the law, kahit po tignan ninyo yung powers ninyo, meron kayong powers and obligations po naka-enumerate po doon, na ang mandato ninyo, you cannot legislate. Okay? You must only follow the law because it is the law that is giving you the powers to regulate the homeowners association. Okay? Kaya sinasabi ko ngayon, sinasabi nyo, Pancus Officio, ang Supreme Court po, 1,000,000 beses na nagdesisyon na pagka walang board of directors because of no election, the Supreme Court is upholding the holdover principle po. Okay? And as you know, HLURB and DSUD, kontrolado rin po ilan ang Corporation Code of the Philippines. Okay? Kaya sinasabi ko, grave abuse of discretion for you to be appointing. Because wala pong nag-dissolve ng board eh. Wala pong nag-dissolve ng board. Okay, in terms of procedural, nandito. Ito yung nanggaling po sa inyo, sir. The notice shall state the date, time, and venue of the General Assembly. Okay? Which shall be scheduled by the DSUD not later than 2 weeks from the date of the order. Ang date po ng order, sir, is March 25. March 25. Now is what? Okay? Do you have a mandate from DSUD, highest leadership, na pwede ko kayong mag-contact pa because it's late. It's late na eh. Nandito po, not later than 2 weeks. Ayan po. So now is May 4. That's too late. Hindi na po pwede kayo mag-contact dito naman. Isa pa po, okay? Isa pa, procedural defect ng ginagawa ninyo.
Within 5 days, nalalaman yung walang election. Okay? Within 5 days, nandito po. Dapat po, nagsabi na kayo na magkakaroon ng General Assembly to elect the interim board. Naunahan namin kayo eh. Kasi empowered kami ng bylaws namin. Ano sabi ng bylaws namin? Pag mayroong power vacuum, pwede kami magtalaga because of the tinatawag na autonomous governance ng MOBA. We do not need the intervention of the SUD because our bylaws vest in us the authority. Ito po sir, procedural defect ninyo. You must get an order na you are authorized to not comply with your rules and regulations. Yung sinasabi niya, o bago na nila? I think so. Class list. So yun po, 23 Class dismiss. na i-post sa, naibigay po sa inyong association at ngayon na-schedule. Bibilangin natin, ito ay within 2 weeks po. Tapos yung sinasabi naman na walang eleksyon, kailan po ba yung scheduled election ninyo? September last week. Opo, September last year. September last year, hindi pa po na inalabas ang guidelines namin para sa appointment ng interim board of directors. Ito po yun. Tapos, Ano kaya mo na yan? nabanggit po yung guidelines, hindi po tama na ang aming opisina ay bababa lang para mag-appoint kung merong dissolve. Di ba? Kung merong, nakalagay yan sa aming guidelines na kami ay bababa kung walang naging eleksyon, kung merong presence ng holdover board of directors. In this case, merong walang eleksyon na nangyari. Di po ba? Sir, pwede nasa inyo yung RA 9904, yung mga RA. Nandun lang po ang instance na pwede kayo mag-appoint ng interim board of directors. Other than that, hindi po kayo pwede mag-ano kasi hindi po tayo kongreso. Okay? Yung kung RA 9904, kongreso po ang talaga nun. Kaya nga po, Republic Act. Okay? So, sino po ang, anong nangyari? Balikan natin. So, nung walang eleksyon noong September 2024, asan na yung mga board na yun? Nasaan sila? Nasaan na yung mga board? Asan yung mga board? Bakit kayo nasa likod? Sir, 5 taon pong walang eleksyon, sir. Okay po, Bilang September. hindi po yan ang dinidiscuss ko. Pumunta po dito. Sir. Yung former board of directors. Hello po, sir. Hindi ko kayo kailangan Sir. Kuya Ray, Nasaan po ang board? hayaan mo lang. Nagkaroon ng eleksyon noong September 2024. Wala. Okay. Anong nangyari? Sino ang naging interim board? Sino ang naging interim board? Okay. Pero may sinasabi dito, may nangyaring referendum, election. Yes po. Referendum and GMM. Okay. Hindi nyo kailangan sumigaw. Ako ang nagpapasilitate dito. Hindi ko i-consider yung mga sagutan ninyo. No? Ito ay tinitimbang ko ayon doon sa aming Followers natin. Okay po? Wala dito para pagtalo. Hindi ako magsasabi dito kung sino ang tama o mali sa inyong dalawa.
kami ay nandito para gawin yung inutos po sa amin ng aming regional director. Okay po ba? Malinaw po yun, ha? Nagkaroon ng referendum o GMM at saka referendum noong February 2. February 2. Okay po. Saan? Saan ang referendum? Saan? Walang referendum. For the interim board. Tama? Hindi po. Hindi kayo ang tinatanong ko. Yung mga kasali, doon. Sir, yung GMM, nangyari po dito ng February 2, 138 ang attendees namin. Tapos dahil walang quorum, based dun sa IFR ninyo, nagpunta kami ng referendum. Kami sa Okay. Sige po. Hindi po. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Hindi nyo po kailangan magtalo. So, ganito po. Paano ba nagkakaroon ng Board of Directors ang isang asosasyon? Okay. Election o i-appoint namin yung interim Board of Directors? In this case, may elected. Hindi nyo kailangan, hindi ito kampihan. Nag-explain lang ako. Sige. Magandang araw po. Pwede nyo siguro antayin po muna natin matapos masalita ang taga-Disod para maging maayos po ang lahat. Huwag na po tayong magkampi-kampi, lahat po tayo iisa ang hangarin dito. Pakiusap lang po, para matapos na po kasi may mga lakad din po sila, hindi lang po tayo ang aas kasi hindi lang po maghapon. Pakiusap lang po. Salamat po. Okay. In this case, walang eleksyon. Wala rin in-appoint ang aming opisina. Malinaw na papasok ang aming opisina para mag-appoint ng interim board of directors. Ngayon, kailan pa